Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso na naman tayo. Hayagan ang sinabi ni Senador Lacson, nakakahiya ang Senado. Yun. Talagang matapang na sinabi yan ni Senador Ping Lacson. Hindi na siya nag-aalangan na sabihin, aminin dahil totoo naman. Nakakahiya ang Senado. Ang tinutukoy niyang nakakahiya ang Senado kapag dinismiss ang impeachment ni Sara Duterte nang walang nangyayaring trial o hindi nakapag-present ang prosecution ng kanilang mga testigo at ebidensya sa kanilang mga articles of impeachment or yung kanilang mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Kapag walang nangyaring trial, kaagad-agad sa simula pa lang dinismiss na ng Senado bilang impeachment court. Nakakahiya yan, sabi ni Ping Lacson. Kaya parang pinapatamaan dito ni Ping Lacson sila Chis Escudero, sila Cayetano. Kasi sila Cayetano, sila Ping Lacson, sila Escudero hindi na nahihiya. Talagang garapal na. Hindi na nila iniisip kung ano yung masasabi ng mamamayang Pilipino, ng sambayan ng Pilipino. Talagang sila dahil sa kanilang ambisyon, halimbawa si Chis Escudero sa kagustuhan na ma-retain sa Senate presidency. Kailangan niya ang suporta, solid na suporta ng mga pro-Duterte senators. Kaya yan, kahit sirang-sira ang imahe ni Chis Escudero, siya ngayon ang kinamumuhian na politiko sa bansa. Pero wala yan kay Chis Escudero. Kahit pamasira ang imahe ng Senado, tuloy pa rin sila kung anong gusto nila. Yan ang nangyayari ngayon. Pero ito na nga, may isang senador na kahit papano, karespe-respeto rin, na nahihiya daw siya kapag ganito ang nangyari, na magiging nakakahiya ang Senado. Ang sinasabi ni Ping Lacson, sabihin pang makuha ang boto para ma-dismiss ang impeachment ni Sara Duterte. Kasi kung talagang may bilang ang mga supporters ni Sara. Pero sigurado dadalhin yan sa Korte Suprema. I-questionin yan sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion. Pagdating sa Korte Suprema, malaki ang posibilidad. Ang tanong ni Senador Ping Lacson, paano kung balik na rin ang Korte Suprema? Na malaki ang posibilidad nga, babalik na rin ang Korte Suprema. Kasi unconstitutional ang ginawa kung gagawin yan ng Senado. Kasi ang nakalagay sa Constitution, the Senate must try and decide. Try, ibig sabihin maglitis. At pagkatapos ng paglilitis, magdesisyon. Try and decide. Ngayon, walang trial. Magdi-decide ka na i-dismiss. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, sigurado na halos yan, i-reverse yan, babalik na rin yan. Ang desisyon ng Senado na i-dismiss ay sigurado halos nababalik na rin ng Korte Suprema. Kapag binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado, ito ipapatuloy. O-orderin ng Korte Suprema na ipagpatuloy ang Senado ang pinutol na impeachment trial. So magpo-proceed uli sa trial. Di ba nakakahiya? Yun ang sinasabi ni Ping Lacson. Nakakahiya sa Senado. Kaya sabi ni Ping Lacson, mayroon naman sanang mga lawyers sa Senado, mga magagaling din. Bakit kailangang kumplikahin ang interpretasyon ng constitutional provision tungkol sa impeachment? Napakasimple naman. Sabi ni Ping Lacson, hindi siya lawyer pero napakasimple ang sinasabi sa Constitution. Once na ma-file ang articles of impeachment sa Senado, the Senate must try and decide. So, yan ang nakalagay sa Constitution. Bakit kailangang ikumplika? Kaya sabi ni Ping Lacson, dapat pag-isipan ng mabuti ng kanyang kapwa mga senador. Yung mga nag-iisip diyan na i-dismiss na kaagad ang impeachment complaint o ang articles of impeachment, na i-dismiss na kaagad ito, wag nang magkaroon ng trial. Pagbalik nila sa July 28 at 29 magsisimula na ng impeachment trial kaagad-agad.
papakinggan yung mga argumento ng defense, yung answer ad cutilam, hindi na papapresente ng mga ebidensya, testigo ang prosecution. Pagkatapos ng defense na i-present yung kanilang mga question sa jurisdiction at iba pang mga technical at procedural issues, magdi-decide na, magbubutuhan na. Kapag dinismiss ang articles of impeachment o ang impeachment, wala. Sabi ni Ping Lacson, nakakahiya ang Senado. Kasi sabi ni Ping Lacson, sila ay tinitingnan ng buong sambayanang Pilipino. Nakatingin ang buong sambayan ng Pilipino sa Senado. Kapag ginawa nila yan, isusuka ng sambayan ng Pilipino, hindi na lang si Escudero, hindi na lang si Cayetano, kundi ang buong Senado. Nakakahiya yan. Pagkatapos makakarating sa Korte Suprema, babalik ta rin din ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado bilang impeachment court dahil malinaw namang unconstitutional. Lalong nakakahiya, sabi ni Ping Lacson. So, wag na dapat dumating sa ganung punto. Sabi ni Ping Lacson, pag-isipan na, ngayon pa lang. Wag dumating sa ganung punto ang mga senador. Pangibabawi nila ang konstitusyon, pangibabawin ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino, gusto ng mamamayang Pilipino makita ano ba ang mga ebidensya. Hayaan ang prosecution makapag-present ng mga testigo nila at ebidensya. Hayaan ding makapag-present si Sara ng kanyang depensa. Saka mag-decide. Kumbaga yung pagdi-decide after ng trial. Kaya nga, the Senate must try and decide. Yun. Napakasimple nga, no? Kaya nga sabi ni Ping Lacson, mahirap eh. May mga abogado sa Senado pero binabaluktot ang interpretation ng Constitution samantalang napakasimple. Ang tindi nun, ano? Sino bang pinapatamaan niya dyan? Ay di siyempre yung mga abogado dyan, sila Escudero, sila Cayetano. Totoo nga naman. Napakasimple lang naman ang nakalagay sa Constitution, kinukumplika. Kaya nagiging kahiya-hiya ang Senado. Nagiging kahiya-hiya. Okay? So yan po mga kabunyog, mga kababayan, ang ating punto, derecho. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.